Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Direk Noelsa. Mga kalingap, mga kadonis, may mga nagtatanong sa akin kung ano raw ba ang masasabi ko sa mga kalingap angels. Dahil kada mapapanood daw nila ako, hindi maiiwasang maalala nila yung mga nagagandahang kalingap angels. At mayroong mga nagtatanong sa akin, aminin ko man sa hindi, na ano raw ba ang masasabi ko dito sa mga kalingap angels, na bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kagandahan. Bawat isa sa kanila ay talaga namang makikita natin ang pagsisikap sa buhay. Bawat isa sa kanila ay deserving para matulungan ng kalingap at mabago ang kanilang buhay. Subalit, bawat isa sa kanila, hindi porket magaganda sila ay masasabi na nating papasa sila sa aking panlasa. Talaga ba? Pero pag-usapan lang naman natin. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang aking napili sa aking pag-uwi para maging collab team. Yes. Umpisahan na natin. So mga kalingap, excited na ba kayo na malaman kung sino ang pinaka-top kalingap angel para sa akin? I-reveal ko yan sa huling bahagi ng ating video. Alam kong excited na kayo, pero kung ako ang tatanungin nyo naman, a little bit, normal na kasi sa akin, napaka-normal na yan. So, hindi na bago sa akin yan. So, saan ba tayo magsisimula? Hindi ibig sabihin na magbabanggit ako dito ng pangalan ng isang kalingap angel ay yun na ang nasa pinakababa o nasa pinakataas. Sapagkat gaya ng sinabi ko, babanggitin ko ang pinakatop para sa akin sa huling bahagi ng aking video. At ang unang babanggitin ko naman ngayon ay hindi na nangangahulugan na siya po ay nasa pinakababa. Sapagkat sa tingin ko, sa estado ngayon ng aking antas ng kaisipan ay pare-parehas lamang sila. Pero hindi po pwede na pare-parehas ko silang piliin sapagkat isa lamang ang aking pipiliin. Napakaswerte naman ang mapipili ko. Gago! Ang unang kong babanggitin ay si Beyonce. Beyonce, napakagandang dalaga. Maamo ang muka. Mukhang inosente. Talaga namang hindi makabasag ng pinggan. Mahiyain. Nakita nyo naman kapag napapanood nyo. No? Kahit nung umpisa pa lang, hanggang sa unang magkakilala sila ni Kalingap Edu, ay talaga namang hindi siya mapakali. Hindi makatingin ng diretso. At hindi lamang yon, masipag, mabait na bata at nag-aaral ng mabuti. Gusto ko ba si Beyonce? Well, sa tingin ko, pwede na rin naman. No, maputi, maganda, matangos ang ilong, cute, di ba? Parang ako, cute na cute. Okay na rin si Beyonce. Ngayon, si Melka naman. Si Melka, talented. Magaling kumanta. Magaling sa musika. Magaling tumugtog ng gitara at talaga namang masasabi natin na kakaiba yung kanyang ganda. Kung ikaw ay mahilig sa musika at gusto mo ng masasayang mga sandali, ipaparinig lamang niya sa iyo ang kanyang magandang tinig at ang kanyang galing sa pagtugtog ng gitara para magbigay ng magandang musika. Eh di, hayahay na ang iyong buhay. Next is Carla. Jomar. Itong si Carla, isang tipikal na talaga namang mahiyain. Napakamahiyain. Sa tingin ko, mas mahiyain pa siya kay Beyonce. Isang tipikal na dalaga na hindi natin masasabi na siya ay liberated sapagkat napakahinhin ng babaeng ito, no? Na si Carla. Na talaga namang mababaka sa kanyang muka na siya po ay talagang pampamilya lamang. Na siya po ay mabait at masunurin na bata. Na sa kanyang kagandahan, nakikita din natin yung kagandahan ng kanyang puso. Yung kababaan ng kanyang loob. Yung kanyang pagsisikap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Na kahit siya ay maganda, no, hindi alintana na siya ay nagtitinda ng puto at kutsinta. No? Sapagkat yung iba, kung iba lang yan, medyo may ilang ka na. Kung may itsura ka, bakit ka nga naman magtitinda ng ganito? Diba? Ang ganda-ganda mo, ang ganda ng kutis mo. Well, bakit ko nasabi to? Sapagkat nung maliit din ako, sinubukan ko rin na magtinda ng chicharon, ng cake o ng biko. Parang katuwaan lamang. Pero nung gagawin na namin yun, medyo nahiya ako. Kasi nga alam ko na may itsura ako. So parang hindi bagay sa akin na ako pupunta dun sa kanto, sa lansangan, sa mga streets para magtinda. Hindi bagay. Diba? So yung itsura ko, parang lumalabas, dapat mga pang-model lamang ako. Anong masasabi ko naman dito kay Carla? Napaka-sweet. Kahit sabihin natin old-fashioned siya.
Kung ikaw naman ay umahanga sa isang tipikal na ugali ng Pilipina, kay Carla ka na. Hindi ba, Papa Jomar? Kaso lang, very low points ka pa rin kay Carla. Well, papasa ba si Carla sa akin? Pwede rin. Pwede. Okay na yan. Okay na. Next is Eden. Next is Eden. Si Eden. Napakagandang bata. Na kahit sa kanyang murang edad ay masasabi mo ng dalagang-dalaga na siya. Pwede siyang pang-model. Nakita niyo naman nung kanilang pictorial nung nakaraan. Ang ganda ni Eden. Napakaganda. Parang laging nangungusap ang kanyang mga mata. Next is Dara. Napakabata pa. Kagaya ni Eden, talaga namang napakalaking bata. Although siya ay may magandang face, pero sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa buhay, ay makikita natin sa kanyang mga mata yung tapang, no? Yung pag-asa, yung paglaban sa buhay, na yung mga pinagdaanan niyang sakit at hirap na naging dagok sa kanyang pamilya ay hindi naging dahilan para siya ay panghinaan ng loob at bumagsak, kung hindi bagkos ito ay kanyang ginamit para mas maging matatag, maging matapang para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kapatid at para sa kanyang kinabukasan. Bakit ko nasasabi to? Maganda si Dara. Pwede ba si Dara sa akin? Magugustuhan ko ba si Dara? Again? Yes, possibly. Why not? Let's give them a chance, no? Let's give Dara a chance. No, hindi naman siya kaputian, pero kayo manggi siya, no, morena. Pwede na rin. Next is si Roseanne. Hi, Roseanne. Sayang ang napakasimple din ng beauty. Kamukhang-kamukha ng beauty niya si Ate Marilyn Pablo, si Ninang. Pormahan pa lang. Kung titignan mo, medyo mataray, pero may itsura din naman. Maganda din naman itong si Roseanne. Kaya nga, bagay na bagay sila ni Cedric. Di ba? Pero yung pagkilis niya, kagaya din naman ng isang typical na Kalingap Angels. Mahiyain, mahinhin, pero malakas at matatag sa pagharap sa buhay. Ngayon, ang aking sinasabi na pinaka number 1 sa akin, on top of my list, ay walang iba, siguro alam niyo na, kung hindi si Joy Diwata. Pero hindi ibig sabihin na number 1 siya sa aking listahan. Siya na ang napipili ko. Bakit? Siya kasi yung huling naisip ko lamang. Muntik ko pang makalimutan. At ayoko namang sabihin na gusto ko siya sapagkat kawawa naman. Kawawa naman si Kalingap David. Pati ba naman si Joy Diwata ay kukunin ko pa sa kanya. Baka mapakanta na lang si David ng kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Huwag lang ang aking mahal. Diba, Joy? Diba, David? So, hindi ko na papahabain pa. Ang katanungan dito, alam naman natin, may itsura si Joy. Maputi, maganda, flawless. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ang katanungan dito, ano ang aking tanong? Magugustuhan ba ni Direk Noelsa itong si Joy Diwata? Sa tingin ko, bilang number 1, kung magugustuhan ko ba siya, kung siya ba ang pinaka-top number 1, pinaka-top sa akin, ang masasabi ko lang, hindi. Sapagkat walang nakapasa sa aking panlasa pagdating sa panlabas na kagandahan. Sa tingin ko, parang may trangkaso yata ako. Hindi ko malasahan. Subalit, ang katotohanan kung bakit wala akong napili maski isa man sa kanila sapagkat lahat po sila ay magaganda. Hindi ako makapili. Lahat sila ay deserving. Lahat sila ay may magandang kalooban bukod sa magandang panlabas na kaanyuan. Lahat sila ay tinutulungan ng Kalingap sapagkat naging inspirasyon sila ng mga kabataan at ng Kalingap para sila po ay tulungan. Pero hindi sila makakapasa sa panlasa ni Direk Noelsa nang ganun-ganun na lamang. Sapagkat para sa akin, ipagpapaubaya ko na sila doon sa kanilang mga partners, sa kanilang mga lab team. Mas kailangan nila yon. Dito pa lang makikita nyo na yung kagandahan ng aking kalooban sapagkat marunong ako magpaubaya, magsakripisyo. Kung baga, itong pagkakataon na ito, itong tsansa ng mga lalaki na ito na magiging partner nila, ang aking magiging charity para sa kanila, na ang aking ibibigay yung pagkakataon na magkaroon sila ng magandang pagtitinginan, pagsasama, para sa isang maayos at matiwasay
na pamumuhay kasama ng Kalingap. Kaya wala akong napili na top 1, wala akong napili na kahit isa sa kanilang lahat. Bakit? Sapagkat ako si Direk Noelsa, ang Adonis ng Kalingap.